Wala ka ng karapatan sa lupang ito, Waleska. Isang pirma mo lang dito at ituturing naming bayad na ang lahat ng ninakaw mo sa kaba ng Hacienda Santa Esperanza. Ang boses ni Donna Purificacion ay tila isang malamig na hampas ng bakal na bumasag sa katahimikan ng malawak na silid kainan. Nanigas si Wally sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang mga kamay, hawak pa niya ang isang malaking sandok. Maingat na hinahalo ang malapot at mabangong arroz caldo na espesyal niyang niluto para sa pagdating ng kanyang asawang si Baltazar. Kanina pa siya sa mainit na kusina, tinitiis ang usok at pagod upang matiyak na ang bawat butil ng kanin ay malambot at ang luya ay sapat ang anghang upang paginhawahin ang pakiramdam ng asawa mula sa mahabang biyahe. Ang bango ng pagkain yon ay punong-puno ng pag-ibig. Isang huling handog ng isang asawang, ang tanging hangad ay mapanatili ang init ng kanilang tahanan. Dahan-dahang ibinaba ni Wally ang sandok. Ang mahinang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay tila naging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Tumingin siya kay Baltazar na nakaupo sa tapat ng kanyang ina. Ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan sa harap ng dambana ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nakayuko ito habang nilalaro ang baso ng mamahaling alak. Tila ba mas mahalaga pa ang kristal kaysa sa danggal ng kanyang asawa? Han, anong ibig sabihin nito? Pabulong na tanong ni Wally. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Ninakaw? Alam mong bawat sentimo ng pondo para sa mga sakada ay dumaan sa kamay ko ng malinis. Bakit niyo ako pinagbibintangan? Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Pina sa silid. Ang babaeng itinuring ni Wally na kapatid, ang taong sinagip niya mula sa kahirapan at pinagkatiwalaan ng kanyang mga lihim, ay may hawak na isang makapal na itim na folder. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Pina ay mas matalas pa sa anumang patalim. Pasensya na, Ate Wally, wika ni Pina sa isang boses na sadyang pinalungkot, ngunit puno ng kamandag. Hindi ko na kayang itago ang nakita ko sa mga record. Narito ang lahat ng ebidensya na inilipat mo ang pondo ng kooperatiba sa sarili mong account sa Maynila. Sinubukan kitang protektahan pero kailangan kong maging tapat sa mga Montemayor. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Pina ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat haplos at yakap na ibinigay niya kay Pina noon ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Baltazar, maniniwala ka ba sa kanila? Pakiusap ni Wally. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ng asawa. Look at me, please! Hindi ko magagawa yan sa inyo. Mahal ko ang hacienda, mahal kita. Marahas na inalis ni Baltazar ang kamay ni Wally. Tumayo siya at hinarap ang asawa ng may mga matang puno ng pandidiri. Sapat na ang nakita ko, Wally. Sabi ni Corazon, matagal na raw may napapansing kakaiba ang bangko sa mga pirma mo. Stop acting like a martyr! Pirmahan mo na ang mga papeles na yan bago ko patawagin ang mga pulis. Isang malakas na pintig sa kanyang sentido ang naramdaman ni Wally. Ang pangalan ni Corazon, ang babaeng alam niyang lihim na kinakasama ng kanyang asawa, ay ang huling saksak na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Ang pamilyang Montemayor ay binuo ng isang malaking bitag at siya ang biktima na sadyang inalay sa gitna ng dambana ng kanilang kasakiman. Tama na ang drama, singhang ni Doña Purificacion. Kaladkarinyo na siya palabas, na yun din. Naramdaman ni Wally ang magaspang na kamay ng mga security guard na humawak sa kanyang mga braso. Wala siyang lakas na lumaban, ang bawat hakbang niya palayo sa silid kainan ay tila paglayo sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Habang inilalabas siya sa malaking pintuan ng mansyon, sinalubong siya ng marahas na hangin at ang malakas na buhos ng ulan.
Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang himpapawid, o baka naman ay sadyang binubura ang bakas ng kanyang presensya sa lupang ito. Inihagi siya sa basang semento ng kalsada. Kasunod nito ang pagtapon ng isang itim na plastic bag na naglalaman ng mangilan-ngilan niyang personal na gamit. Ang tunog ng pagsasaara ng dambuhalang gate ng Hacienda Santa Esperanza ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nakatayo si Wally sa gitna ng bagyo, basang-basa ang kanyang manipis na duster, ang kanyang mga paa ay dahan-dahang ibinabaon ng malambot na putik. Tumingala siya sa bintana ng ikalawang palapag at doon, sa gitna ng kislap ng kidlat, nakita niya ang anino ni Baltazar na may kasamang isang babaeng nakasuot ng seda. Ang paghalik ni Baltazar kay Corazon sa harap mismo ng kanyang paningin ay ang huling sampal na nagpatahimik sa kanyang mga hikbi. Gaano ba kalalim ang sugat na kayang iyukit ng sarili mong dugo bago tuluyang mamatay ang iyong puso? Ito ang tanong na naiwan sa isipan ni Wally habang ang anino niya ay dahan-dahang nilalamon ng madilim at maulang lansangan, mag-isa at wasak, ngunit may isang lihim na nagbabaga sa kailaliman ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay tila pagbaon sa aking nakaraan, ngunit ang lamig ng ulan ay hindi kayang palamigin ang nababagang apoy sa kailaliman ng aking puso. Naglalakad si Wilhelmina nang walang sapin sa paa sa gitna ng masukal na daan patungo sa dulo ng hacienda. Ang kanyang mga paa, na dati ay nababalot ng mamahaling balat mula sa Europa, na yun ay sugatan at tila hinahalikan ng malapot na putik. Ang bawat hapdi ng gasgas mula sa matatalas na bato ay tila nagpapaalala sa kanya na ang mundong kanyang kinagis ay tuluyan ng gumuho. Ang duster niyang sutla ay punong-puno na ng dumi, bumibigat sa bawat patak ng ulan. Tila ba ang lahat ng pasakit ng pamilyang Montemayor ay sadyang isinampay sa kanyang mga balikat? Isang malakas na tahol ng mga aso ang bumasag sa ugong ng bagyo. Nakita ni Wally ang dambuhalang mga aso ng hacienda at mga hayop na dati ay kumakawag ang buntot sa tuwing daraan siya. Ngunit na yon ay tila ba hindi na siya kilala. Ang kanilang mga ngipin ay nakalangtad, handang sumakmal sa isang babaeng itinuring ng estrangyo sa sariling niyang tahanan. Sino yan? Sino ang gumagala sa gitna ng gabi? Ang boses na yon ay galing sa isang matandang lalaki, baritono at punong-puno ng paghihinala. Isang malakas na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa mukha ni Wally. Ang matandang lalaki na may hawak ng ilaw ay napatigil. Siya si Tatay Gardo, ang pinakamatandang sakada o magsasaka sa Santa Esperanza. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang flashlight nang makilala ang babaeng basang-basa at nang inginig sa ginaw. Madam Wally, Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Mabilis na lumapit si Tatay Gardo upang pigilan ang mga aso. Inilagay niya ang kanyang lumang kapot sa balikat ni Wally, isang gasgas na tela na mas mainit pa sa anumang yakap na ibinigay ni Baltazar. Dinala ni Tatay Gardo si Wally sa loob ng maliit na dampa sa Hulantray, ang lugar kung saan nagsisiksikan ang mga pamilya ng mga manggagawa. Ang amoy ng usok, basang semento at ang halimuyak ng tuyong isda ang sumalubong sa kanya. Malayo ito sa bango ng lavender sa mansyon, ngunit dito, naramdaman ni Wally ang isang uri ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Naupo si Wally sa isang kawayang bangko. Pinagmamasdan niya ang mga bata sa kabilang sulok ng dampa, mga paslit na payat, at ang mga mata ay ukit ng gutom. Nakita niya ang isang maliit na batang lalaki, ang pangalan ay Lito, na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bata ay may hawak na kalahating saging na saba, ang tanging natitirang pagkain sa kanilang lamesa. Madam, kain po kayo. Sabi po ni Inay, ang mga anghel daw po ay hindi dapat umiiyak. Pabulong na wika ng bata habang iniabot ang saging. Naramdaman ni Wally ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi dahil sa uhaw,
kundi dahil sa voa ng emosyong hindi niya mapigilan. Tinanggap niya ang saging at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan napagtanto niya na sa gitna ng kanyang pagkakaubos, meron pa palang mga taong handang magbigay kahit wala na silang itira sa sarili. Ang pagmamahal ng mga dukhang ito ang naging gamot sa sugat ng kanyang kaluluwa. Salamat, Lito. Salamat, hikbi ni Wally. Ang bawat subo niya ng saging ay tila isang panunumpa na ang bawat patak ng pawis ng mga sakadang ito ay hindi na muling mananakaw ng mga Montemayor. Madam, huwag kayong mag-alala, wika ni Tatay Gardo habang tinititigan ang dulo ng kalsada patungo sa mansyon. Alam namin ang ginawa nila. Nakita namin kung paano kayo itinapon na parang basura. Pero kami, kailanman na hindi naniwala sa mga bali-balita. Walang kwenta ang bango ng bagong pintura kung ang pundasyon ng bahay ay bulok na sa kasalanan at ang bawat dingding ay sumasalamin sa muka ng kataksilan. Mula sa malayo, sa kinalalagyan ng hulantray ng mga manggagawa, natatanaw ni Wilhelmina ang itim na usok na pumapait-aas mula sa bakuran ng mansyong Montemayor. Ang amoy ng nasusunog na tela, ang kanyang mga mamahaling damit, ang mga kurtinang siya mismo ang nagdisenyo, at ang mga alaalang 5 taon niyang iningatan, ay humahalo sa malansang amoy ng basang lupa matapos ang bagyo. Sa tapat ng naglalagablab na apoy, nakatayo si Doña Purificación. Hawak nito ang kanyang gintong abaniko, marahang pinapaypaya ng sarili habang ang kislap ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga matang walang bakas ng pagsisisi. Sa tabi niya, si Corazon ay kampanteng nakasandal sa braso ni Baltazar, may hawak na baso ng alak habang itinuturo ang mga bahagi ng mansyon na nais niyang baguhin. I want the walls to be ivory white, Baltazar. Masyadong probinsyana ang taste ng dati mong asawa. Narinig ni Wally ang boses ni Corazon sa kanyang isipan. Tila ba ang bawat salita nito ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin? And that garden, gawin nating fountain. Ayoko ng mga halamang gamot na itinanim ni Wally. It smells like a public market. Humalakak si Purificación, isang tunog na mas masakit pa sa kulog. Gawin mo ang gusto mo, Hia. Mula ngayon, ikaw na ang reyna ng Santa Esperanza. Ang basurang itinapon natin sa ulan ay hinding-hindi na muling makakabalik dito. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinapanood ang bawat hibla na kanyang dating buhay na nagiging abo. Ngunit sa gitna ng kanyang pait, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa kanyang mga palad na puno ng putik. Dito niya nahanap ang kanyang golden moment. Agsandali kung saan dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga daliri, dinarama ang bigat at lamig ng lupa ng hasyenda. Napagtanto niya na ang mansyon ay semento lamang, ngunit ang lupaing ito ay nananalaytay sa kanyang dugo. Siya ang tunay na nagmamahal sa lupang ito, at ang lupa ay hinding-hindi magsisinungaling sa kanyang tunay na nagmamay-ari. Sa loob ng mansyon, biglang nabasag ang masayang tagpo nang pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Ito si Mr. Lopez, ang kinatawa ng bangko. Ang kanyang muka ay seryoso. Tila ba may dalang balitang mas madilim pa sa nagdaang bagyo? Doña Purificación, Mr. Baltazar, kailangan nating mag-usap, wika ni Mr. Lopez habang inilalatag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang marmol. Ang palugit na ibinigay ng bangko para sa inyong utang ay natapos na kaninang 5:00 ng hapon. Dahil sa kawalan ng bayad, ang Hacienda Santa Esperanza ay opisyal ng isa sa ilalim sa foreclosure process sa loob ng 30 araw. Nanigas ang panga ni Baltazar. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong sala, tila ba hudyat ng mabilis na pagguho ng kanilang kinatatayuan. What? Hindi maari. Sabi ni Corazon, ayos na ang lahat. Sigaw ni Purificación. Ang kanyang muka ay biglang namutla.
nawala ang ningning ng kanyang mga perlas sa harap ng katotoa. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng mga puntod ay tila pagbisita sa mga pangarap na sadyang pinatay ng mga taong may parehong apelido sa aking asawa. Sa gitna ng lumang sementeryo ng hasyenda, kung saan ang mga krus ay tila mga daliring nakaturo sa langit, nagtatagpo ang landas ng nakaraan at ng nagbabagang bukas. Ang hamog ay dahan-dahang gumagapang sa mga tuyong damo, lumilikha ng isang malamig na kumot na tila gustong itago ang mga lihim na baon sa ilalim ng lupa. Nakatayo si Wilhelmina sa tapat ng puntod ng kanyang ama, suot ang isang itim na belo na sadyang inihanda ni Tatay Gardo. Ang kanyang puso ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa mga yumao, kundi sa takot na baka ang taong kanyang kakatagpuin ay isa na namang lubong nagpapanggap na tupa. Isang matunog na yabag ng mamahaling sapato sa semento ang bumasag sa katahimikan. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng terno na kulay lila, may hawak na itim na payong kahit wala ng ulan, ang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang gilas ay tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat kaluluwang nananahan sa lugar na ito? Siya si Doña Esmeralda. Ang ganda ng iyong ama, Wally. Sayang, at hindi niya nasaksihan ang paggunaw ng pamilyang Montemayor. Simula ni Esmeralda, ang kanyang boses ay tila banayad na musika, ngunit may talim ng isang punyal. Sino ka ba talaga, Doña Esmeralda? At bakit tila mas marami kang alam tungkol sa pamilya ko kaysa sa akin? Tanong ni Wally. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matikas sa likod ng belo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ako ang lihim na hindi kayang lunukin ni Purifikasyon. Ako ang kanyang kapatid sa labas, ang mansa sa kanyang malinis na pangalan. At narito ako upang ibigay sa iyo ang huling piraso ng puzzle. Inabot ni Esmeralda ang isang luma at naninilaw na dokumento. Ang ama ni Baltazar, si Don Teodoro. Hindi siya namatay sa sakit, Wally. Pinatay siya ng sarili niyang asawa dahil nalaman nitong balak niyang ibigay ang hasyenda sa mga manggagawa. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Esmeralda ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang katinuan. Ang pamilyang kanyang pinaglingkuran ay binuo sa ibabaw ng isang krimen. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagguho ng kanyang natitirang tiwala sa sangkatauhan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan tinitigan niya ang pangalan ng kanyang ama sa lapida habang hawak ang dokumento ng katotohanan. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat buhay na kinuha ng kasakiman ng mga Montemayor. Tulungan mo ako, Esmeralda. Anong kapalit? Madiing tanong ni Wally. Gusto ko lang makita ang pagbagsak ni Purifikasyon, sagot ni Esmeralda habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang mga perlas. Magtulungan tayo, gamitin mo ang yaman ng mga Araneta upang isalba ang hasyenda mula sa bangko at ako na ang bahalang maglantad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, nang bahagyang humanginang malakas, napansin ni Wally ang isang bahagi ng dokumento na sadyang nakatiklop sa loob ng bag ni Esmeralda. Dahil sa talas ng kanyang paningin bilang isang negosyante, nabasa niya ang mga salitang, Montemayor Assets, Absolute Transfer to Esmeralda. Hanan, huwag mong isiping ligtas ka na dahil lang nakatago ka sa dumi ng mga sakada. Isang tawag ko lang, pulis ang kukuha sa iyo sa lungga mo, Wally. Ang tinig ni Doña Purifikasyon ay tila isang multong bumubulong sa isipan ni Wilhelmina habang dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng lumang chapel ng hasyenda. Gabi ng Huwebes Santo at ang buong Santa Esperanza ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang bango ng mga tuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Tila ba ang bawat santo sa altar ay nakatingin sa kanyang bawat galaw. Nakaluhod si Wally sa harap ng krus, suot ang kanyang punit-punit na duster. Sa paningin ng sinumang makakakita, isa lamang siyang pulubing humihingi ng tawad sa langit.
Ngunit sa ilalim ng kanyang mga palad na nakapatong sa malamig na marmol na sahig, naramdaman niya ang init ng susing ginto na nakatago sa loob ng kanyang locket. Ang susing may inisyal na TM. Dahan-dahan niyang kinapa ang gilid ng altar sa bahaging sadyang iniwasan ng mga pintor nung huling renovation. Naramdaman niya ang isang bahagyang nakaumbok na ukit ng isang anghel. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, ipinasok niya ang maliit na susi sa isang siwang na tila isang lamat lamang sa bato. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa kailaliman ng semento ay tila isang huling hininga ng isang lihim na matagal nang nakakulong. Isang bahagi ng pader sa ilalim ng altar ang dahan-dahang gumalaw, lumilik-a ng isang marahang pagkiskis ng bato sa bato. Sumalubong kay Wally ang isang madilim na puwang na amoy luma at amag. Ngunit nang itama niya ang kanyang maliit na flashlight, ang buong silid ay biglang nagningning. Nanigas si Wally sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng maliit na vault, nakatambak ang mga bariles na mga butil ng pilak at mga gold bars na maayos na nakasalansan. Mayroon ding mga selyadong bundle ng pera na sadyang nakabalot sa plastik upang hindi mas ira ng panahon. Ngunit ang mas mahalaga sa lahat ay ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mga ginto, ang Trust Fund of the Sacadas. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan dahan-dahan niyang kinuha ang isang mabigat na baretang ginto at idiniin ito sa kanyang dibdib habang nakaluhod sa gitna ng alikabok. Sa mga sandaling yon, hindi yaman ang naramdaman niya, kundi ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ama at ni Don Teodoro. Ang kayamanang ito ay hindi para sa luho ng mga Montemayor. Ito ang buhay at kinabukasan ng bawat pamilyang nagbubungkal ng lupa sa labas. Salamat, Itay. Salamat, Don Teodoro. Pabulong na panalangin ni Wally, ang kanyang mga luha ay pumatak sa hayaan silang mag-utom. Ang mga hayop na yan marunong lang magreklamo pero hindi marunong magtrabaho. Kung wala tayong pambayad sa bangko, wala rin silang rasyon ng bigas. Ang tinik ni Donna Purificacion ay tila isang malupit na hatol na pumailan lang sa loob ng opisina ng mansyon. Sa labas, sa kabila ng makapal na kurtina, nakatayo si Wilhelmina sa madilim na bahagi ng beranda, nakikinig sa bawat salitang humahati sa kanyang pagkatao. Ang hangin ay amoy tuyong lupa at paparating na ulan, isang babala ng panibagong pasakit para sa mga taong wala ng makain. Sa loob ng silid, nakita ni Wally si Baltazar na nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang muka, habang si Corazon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga kuko. Ang kabalintunaan ay masakit tignan. Sa harap ni na Baltazar ay mga mamahaling putahe ng pagkain na halos hindi nila nagalaw, habang ang utos ng kanyang ina ay tuluyan ng papatayin ang huling pag-asa ng mga manggagawa. Pero ma, kailangan nila ng makakain. Isang linggo na tayong walang ibinibigay na rasyon. Mahinang pagtutol ni Baltazar, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas, walang paninindigan. Huwag kang makialam, Baltazar. Frozen ang lahat ng accounts natin. Kung gusto nilang kumain, maghanap sila ng ibang trabaho. Sinhal ni Purificacion habang marahas na isinasara ang kanyang ledger. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang pasensya. Mabilis siyang bumalik sa Kulantray, ang lugar kung saan ang katahimikan ay mas nakatatakot kaysa sa sigaw. Sa bawat dampang nadadaanan niya, naririnig niya ang mahinang iyak na mga sanggol, isang tunog na tila mga kuko na kumakalo sa kanyang puso. Pagpasok niya sa dampa ni Tatay Gardo, bumungad sa kanya si Aling Nene na umiiyak habang karga ang kanyang maliit na anak. Ang bata ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding gutom at lagnat. Ang bawat hininga ng sanggol ay tila isang munting kandilang malapit ng mamatay.
Dahan-dahang lumapit si Wally at kinuha ang bata. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang bilyonaryang madam ay nakalimutan ang kanyang katayuan. Idiniin niya ang sanggol sa kanyang dibdib. Sinusubukang ibigay ang init ng kanyang katawan sa maliit na buhay na tila pinabayaan na ng mundo. Naramdaman niya ang tuyong balat ng bata at ang mabilis na tibok ng puso nito. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Wally na ang ginto sa ilalim ng altar ay walang halaga kung hindi nito kayang punan ang kumakalam na sikmura ng mga inosente. "Hush! Malapit na, baby. Malapit na tayong kumain." Bulong ni Wally sa wikang Tagalog, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa ng sanggol. Nang hating gabi, ang tensyon sa Hacienda Santa Esperanza ay umabot na sa rurok. Ang mga manggagawa sa pangunguna ni Tatay Gardo ay nagsimulang magtipon sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Hawak nila ang mga sulo na tila mga galit na bituin sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na pagsigaw ng "Katarungan!" ay yumanig sa mga binta ng salamin ng mansyon. Malamig na ginto. Hindi ko hahayaang manakaw nila ito muli. Wala na tayong kuryente, Baltazar. Maging ang langit ay tinalikuran na ang pamilyang ito dahil sa inyong kamangmangan. Sanayin niyo na ang inyong mga mata sa dilim dahil yan na ang magiging tahanan niyo habang buhay. Ang boses ni Doña Purificación ay tila isang maugong na bulong sa gitna ng silid na binalot na ng kabuwang kadiliman. Sinubukan ni Baltazar na pindutin ang switch ng ilaw sa pasilyo, ngunit tanging ang tuyot na tunog ng plastik ang tumugon sa kanya. Naputol na ang linya ng kuryente sa Mansyong Montemayor dahil sa hindi nababayar ang utang. Sa labas, ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot ng itim na tinta na sadyang lumunod sa Hacienda Santa Esperanza. Mula sa balkonahe ng mansyon, nakita ni Baltazar ang kulantray ng mga manggagawa sa malayo. Inaasahan niyang makakakita siya ng mga aandap-andap na kandila o ang madilim na anino ng mga taong nagdurusya sa gutom. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang mamalas ang isang bagay na tila isang himala. Isang malambot at kulay asul na liwanag ang dahan-dahang gumising sa gitna ng komunidad ng mga sakada. Hindi ito galing sa mitsa ng kandila, kundi mula sa mga makinang dahan-dahang humuhuni sa ilalim ng gabi. Ang mga post sa kalsada ng hulang tray ay nagningning na sinundan ng liwanag sa loob ng bawat dampa. Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng liwanag, hawak ang isang remote control na kumokonekta sa solar grid na palihim niyang ipinatayo 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang mga solar panels na sadyang nakatago sa itaas ng mga bodega ng butil ay nagsimula ng ilabas ang enerhiyang inimbak ng sikat ng araw sa maghapon. "Madam Wally, may ilaw po! May ilaw tayo!" Ang hiyaw ng kagalakan ni Lito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Dahan-dahang lumapit si Wally sa main warehouse ng kooperatiba na matagal nang iniisip ni na Purificación na walang laman. Gamit ang kanyang susing ginto, pinuksan niya ang malaking pintuang kahoy. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay sinundan ng amoy ng sariwang bigas at tuyong mais. Sa loob, ang mga sako ay nakasalansan hanggang sa kisame, ang kanyang lihim na imbakan ng pagkain para sa ganitong uri ng krisis. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan dahan-dahang kinuha ni Wally ang isang gintong butil ng palay at idiniin ito sa kanyang palad. Habang ang buong hacienda ay balot ng kaba, ang hulantray ay naging isang isla ng liwanag. Sinimula ng pamamahagi ng bigas. Ang bawat salop na ibinibigay ni Wally ay tila isang haplos ng pag-asa sa mga pusong matagal nang naghihintay. Naramdaman niya ang init ng pasasalamat mula sa bawat manggagawang tumitingin sa kanya. Hindi na bilang isang madam na banyagang Araneta, kundi bilang ina ng hacienda. "Makinig kayo," malumanay na wika ni Wally sa gitna ng liwanag.
Ang kuryenteng ito ay galing sa araw na sumisikat para sa lahat, at ang bigas na ito ay galing sa lupang inyong binungkal. Walang sinuman ang may karapatang patayin ang inyong ningning. Hindi pagmamahal ang tawag sa pagbabalik dahil lamang ikaw ay nagugutom, Baltazar. Ang tawag dun ay desperasyon ng isang taong hindi kayang mabuhay nang walang anino ng katarungang sadyang itinapon niya. Ang boses ni Wilhelmina ay matatag, walang bakas ng panginginig, habang nakatayo siya sa ilalim ng maliwanag na solar lamp ng kulantray. Ang hangin ay amoy bagong saing na kanin at piniritong tuyo, isang halimuyak na tila naging pinakamahalagang pabango sa gitna ng krisis. Nakatayo sa kanyang harap si Baltazar, ang kanyang asawa na dating kasing tikas ng isang emperador, ngunit ngayon ay mukhang isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng kalsada. Dahan-dahang lumapit si Baltazar, pilit na inaabot ang kamay ni Wally. "Wally, Hon, please makinig ka muna. Alam kong nagkamali ako, pero pinilit lang ako ni Mama. You know how she is. At si Corazon, she manipulated me. Sinabi niya sa akin na mawawala ang lahat kung hindi kita palalayasin. I did it to protect you, Wally. Inisip ko na mas ligtas ka kung malayo ka sa gulo ng bangko." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Wally. Naramdaman niya ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa matinding pandidiri sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ang gaslighting ni Baltazar ay tila isang musikang sintunado na hindi na kayang lasunin ng kanyang isipan. "Protect me?" Mahinahong tanong ni Wally habang dahan-dahang umiiwas sa hawak ni Baltazar. "Pinrotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagtapon sa akin sa ulan habang yakap-yakap mo ang kabit mo? Pinrotektahan mo ako sa pamamagitan ng pananahimik habang tinatawag ako magnanahaw ng sarili mong ina?" "I missed you so much, Wally," pagsusumamo ni Baltazar. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Isang uri ng luhang alam ni Wally na hindi galing sa pagsisisi, kundi sa takot na mawalan ng komportableng buhay. "Dito ka na lang uli sa tabi ko. Look at this place. Bakit ka nagtitiyaga rito sa dumi? Ibalik natin ang dati. May paraan pa para makuha natin ang yaman mo sa Maynila at bayaran ang utang ni Mama. Mag-asawa tayo, remember? Walang iwanan." Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan dahan-dahang inangat ni Wally ang kanyang kamay. Sa loob ng ilang segundo, umasa si Baltazar na hahaplusin siya nito. Ngunit sa halip na haplos, kinuha ni Wally ang isang baso ng mainit na sabaw ng lugaw mula sa lamesa at iniabot ito kay Baltazar. "Uminom ka muna, Baltazar. Mukhang nanunuyo na ang lalamunan mo sa dami ng kasinungalingang sinasabi mo," wika ni Wally. Nang magtama ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Wally ang lamig ng balat ni Baltazar. Isag lamig na wala ng epekto sa kanyang puso. "Busog ang mga sakada ko rito. May ilaw kami rito. At higit sa lahat, may danggal kami rito. Isang bagay na kailanman ay hindi mo na mabibili kahit ibenta mo pa ang buong Hacienda Santa Esperanza." Naramdaman ni Baltazar ang tindi ng hiya o kahihiyan na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa paligid nila, ang mga manggagawa ay tahimik na nanonood. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga para sa dating amo na ngayon ay nagmamakaawa sa babaeng itinuring nilang basura. Ang ulan na humahampas sa ating balat ay hindi kasing pait ng mga luhang sadyang ibinaon natin sa ilalim ng ating mga kasinungalingan dahil sa huli, ang katotohanan ay lilitaw na parang putik na hindi kayang hugasan ng kahit anong baha. Sa gitna ng naggangalit na hangin at biglang pagbuhos ng malakas na ulan, nanatiling nakatayo si Wilhelmina sa harap ng gate ng kulantray. Ang kislat na mga solar lamp ay bahagyang kumukutitap, tila nakikipaglaban sa bagsik ng kalikasan. Sa tapat niya, nakatayo si Corazon, may hawak na payong at ang mapanirang dokumento ng demolisyon. Ngunit sa likuran ni Corazon,
nakita ni Wally ang isang aninong dahan-dahang lumalapit, si Pina. Nakalugay ang buhok ni Pina, basang-basa ng ulan, at ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning sa tagumpay. Sa halip, ang mga ito ay puno ng isang uri ng takot na tila ba ang buong mundo ay nakadagan sa kanyang balikat. Hawak ni Pina ang pinal na kautusan para simulan ang pagbuwag sa solar grid. Pina, gawin mo na! Bakit ka nakatayo lang dyan? Sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay tila hiyaw ng isang hayop na nauuhaw sa kapangyarihan. Gibain mo ang mga yan. Ipakita mo kay Wally kung sino ang may-ari ng lupang ito. Dahan-dahang humakbang si Wally palapit kay Pina. Ang bawat yabag niya sa malambot na putik ay tila isang maugong na tibok ng katarungan. Hinawakan ni Wally ang nanginginig na kamay ni Pina. Ang kamay na dati ay nag-abot ng mga peking ebidensya laban sa kanya. Bakit, Pina? Malumanay na tanong ni Wally. Ang kanyang boses ay nalulunod sa ugong ng ulan. 10 taon tayong magkasama. Alam mo ang bawat hininga ko? Ano ang ipinangako nila sa iyo para ipagpalit ang iyong kaluluwa? Biglang bumigay ang matibay na kuta ni Pina. Ang dokumentong hawak niya ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa maputik na tubig. Napaluhod si Pina sa harap ni Wally, ang kanyang paghagulgol ay tila isang hiyaw ng isang sugatang kaluluwa na matagal nang nagtiis. Ate Wally! Patawad! Patawad po! Hikbi ni Pina habang isinusubsob ang muka sa basang semento. Binihag ni Doña Purificación ang kapatid ko. Sabi niya kung hindi ako susunod, ipapakulong niya si Saling dahil sa kasalan ng hindi niya ginawa. Wala akong ibang paraan, ate. Pinilit nila ako. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Pina ay tila isang matalim na aspile na nagpapatigil sa kanyang galit. Napagtanto niya na si Pina ay isa ring biktima ng dambuhalang kasakiman ng pamilya Montemayor. Isang matinding awa ang dahan-dahang lumamon sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang bilyonaryang si Wilhelmina Araneta ay lumuhod sa putikan upang yakapin ang babaeng nagtaksil sa kanya. Idiniin ni Wally ang nanginginig na katawan ni Pina sa kanyang dibdib. Ang init ng kanilang mga katawan sa gitna ng malamig na ulan ay tila isang oyayi ng pagpapatawad. Hush! Tama na, Pina. Alam ko na. Hindi mo na kailangang matakot. Bulong ni Wally habang hinahaplos ang buhok ng kaibigan. Landito na ako. Hindi ko hahayaang saktan pa nila kayo muli. Napatigil si Corazon sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay namula sa matinding fatno, galit. Napakasama nyo! Baltazar, gawin mo ang nararapat. Huwag mong hayaang magdrama ang dalawang yan. Ngunit si Baltazar ay nanatiling nakatayo sa isang tabi, tila isang rebultong yari sa asin. Ang bawat salita ni Pina ay tila isang sampal sa kanyang budhi. Tinitigan niya si Wally at Pina na magkayakap sa gitna ng unos at doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi ang galit ng tao ang wumasak sa Santa Esperanza, kundi ang hagupit ng kalikasang nagsilbing saksi sa ating lahat. Kapag ang langit na ang sumigaw, wala nang puwang ang anumang kasinungalingan. Ang boses ni Wilhelmina ay halos malunod sa nakatutulig na hiyas ng hangin. Ang super typhoon na matagal nang ibinababala ng panahon ay tuluyan nang naglandfall sa Samar. Ang ulan ay hindi na lamang mga patak, kundi tila mga latigo ng tubig na humahampas sa bawat tampa, bawat puno at bawat kaluluwang nagtatago sa dilim. Sa loob ng mansyong Montemayor, ang bawat dingding ay nagsisimulang manginig. Ang pundasyon ng dambuhalang gusali na kinalawang na dahil sa kawalan ng maayos na kumpuni dulot ng matinding utang, ay tila isang matandang naghihingalo. Ang tunog ng nababaling kahoy at ang pagkalos ng yero sa bubong ay tila isang malupit na musika sa gitna ng kapahamakan. Baltazar! Iligtas mo ang mga vault, ang mga alahas!
Sigaw ni Doña Purificacion mula sa kanyang opisina sa ikalawang palapag. Ang matanda ay nakakandara pa, mahigpit na yakap ang isang kahon ng mga iyas. Tila ba ang ginto ay makakasagip sa kanya mula sa baha? Ngunit si Baltazar ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kisaming dahan-dahang nagkakalamat. Ang kanyang mga mata ay blanko, milamo na ng takot at ng kawalan ng direksyon. Si Corazon? Ang babaeng nangako ng katapatan ay matagal na palang tumakas. Gamit ang huling sasakyang may laman na gasolina, iniwan ng pamilyang Montemayor sa gitna ng kanilang paglubog. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong mansyon. Ang malaking chandelier sa gitna ng hagdan ay bumagsak sa sahig, lumika ng tunog ng libu-libong kristal na nagkapira-pira. Kasabay nito, ang bahagi ng kisame sa opisina ni Purificacion ay tuluyan ng bumigay. "Ma! Mami!" hiyal ni Baltazar, ngunit hindi siya makagalaw. Ang pader ay bumagsak. Ikinulong ang matanda sa ilalim ng mga mabibigat na tipak ng semento at kahoy. Sa labas, sa gitna ng baha na abot na hanggang tuhod, nakita ni Wally ang pagguho ng mansyon. Sa kabila ng lahat ng pait, sa kabila ng 10 taong pang-aapi, naramdaman niya ang isang matinding pintig sa kanyang dibdib. Hindi ito poot. Ito ay ang likas na kabutihan ng isang araneta na kailanman ay hindi nagawang burahin ng pamilya Montemayor. "Tatay Gardo, maiwan tayo rito! Iligtas niyo ang mga bata!" Sigaw ni Wally habang tumatakbo patungo sa gumuhong mansyon. "Madam, huwag! Masyadong panganib!" Pigil ni Pina, ngunit hindi nakinig si Wally. Pumasok si Wally sa loob ng bahay na dati ay nagtaboy sa kanya. Ang amoy ng alikabok, basang semento at ang singaw ng kuryenteng nag-short circuit ang sumalubong sa kanya. Narating niya ang ikalawang palapag at nakita si Purificacion nakadaga ng isang malaking haligi sa kanyang binti, punong-puno ng dugo at putik ang mukha. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan dahan-dahang lumapit si Wally, hindi upang maningil, kundi upang magligtas. Gamit ang isang mahabang bakal na nahanap niya sa paligid, buong lakas na inangat ni Wally ang haligi. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan, ang kanyang barong ay punong-puno na ng dumi, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa mahila niya ang matanda palayo sa panganib. Dahan-dahang pinunasan ni Wally ang putik sa mukha ni Purificacion gamit ang kanyang panyo. Ang matanda ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Wally, ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng niligtas siya sa bingit ng kamatayan, isang matinding hiya ang gumuhit sa kanyang mukha. "Ito na ang huling pirma na bubura sa iyong pangalan sa kasaysayan ng Santa Esperanza, Wally. Pagkatapos nito, magiging abo na ang lahat ng pinaghirapan mo." Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng silid. Nakaupo ang matanda sa isang antigong silya sa loob ng library ng mansyon. Kaisa-isang bahagi ng gusali na hindi tuluyang gumuho sa bagyo. Sa tapat niya, nakatayo si Wilhelmina. Basang-basa pa rin ang suot na barong at may mga bakas ng dugo sa kanyang mga palad mula sa pagliligtas kay Purificacion. Ang kislap ng mga dokumento sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila ay tila mga aninong nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang tinititigan ang mga papeles na inilapag ni Esmeralda. Ang bawat titik sa puting papel ay tila mga pako na handang ibaon sa kanyang danggal. Sa tabi niya, si Purificacion ay nakaupo sa isang silyang degulong ng hihina at balot ng puting kumot, habang si Baltazar ay nakatungo sa isang sulok, hindi makatingin sa kahit kanino. "Akala mo ba, Wally, ay sapat na ang pagiging bilyonaryo para talunin ako?" Pangungutya ni Esmeralda habang dahan-dahang hinihimas ang gilid ng isang makapal na kontrata. "Ginamit ko lang ang galit mo kay Purificacion para makuha ang tiwala mo.
Ngayong hawak ko na ang orihinal na kasunduan ng bank loans ni na Baltazar at Corazon, ako na ang may-ari ng bawat butil ng lupa sa asyenda na ito. Pirmahan mo na ang waiver na ito at hahayaan ko kayong mabuhay. Ito ang kanyang golden moment. Agsandali kung saan dahan-dahang kinuha ni Wally ang kanyang bag na punong-puno ng putik. Sa loob nito, dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na diary na nalaglag mula kay Purifikasyon noong gabing iligtas niya ito. Hindi takot ang rumehistro sa mukha ni Wally, kundi isang malalim at mapagpalayang tokam. Tinitigan niya ang kanyang biyenan at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya ang isang matandang babaeng sawi at biktima rin ng sariling kasakiman. Ang mga dokumentong hawak mo, Esmeralda, ay mga anino lamang ng nakaraan. Malumanay na wika ni Wally sa wikang Tagalog. Ang kanyang boses ay tila isang payapang agos ng tubig matapos ang bagyo. Dahil sa gabing ito, hindi lang ang mansyon ang gumuho, pati ang mga kasinungaling ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan ay tuluyan na ring nabaon. Inilabas ni Wally ang orihinal na logbook mula sa chapel vault na sadyang itinago niya sa ilalim ng kanyang barong. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng tunay na huling hiling ni Don Teodoro, ang testamento na nagpapatunay na ang Hacienda Santa Esperanza ay hindi kailanman maaaring ibenta o isanla sa mga dayuhan dahil ito ay pag-aari ng isang trust fund para sa mga manggagawa. Nanigas si Esmeralda sa kanyang kinatatayuan. Ang panging-inig ng kanyang mga daliri ay hindi na maikakaila. Hindi, sinunog na ni Purifikasyon ang dokumentong yan. Peke yan! Hindi yan peke, Esmeralda. Pabulong na sabi ni Purifikasyon. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Pinatago yan ni Teodoro kay Wally dahil alam niyang sa ating lahat, siya lang ang may pusong marangal na kayang protektahan ang lupang ito. Patawarin mo ako, Wally! Patawarin mo ako! Ang Hacienda Santa Esperanza ay hindi kailanman magiging pambayad sa inyong kasakiman. Ang bawat butil ng lupang ito ay may marka ng dugo at pawis ng mga taong sadyang kinalimutan nyo sa inyong mga listahan ng utang. Ang boses ni Wilhelmina ay umalingaw-ngaw sa loob ng library, kasing lamig ng hanging umiihip mula sa bintan, ang ngunit kasing tatag ng matatandang puno ng nara sa paligid. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang dumi-duming barong ay tila naging isang baluti ng katarungan sa harap ng mga naglalakihang creditors at mga opisyal ng bangko na kakarating lang. Ang bango ng mamahaling kape ng mga panauhin ay tila nakakasulasok sa gitna ng amoy ng basang lupa at semento mula sa gumuhong bahagi ng mansyon. Sa kabilang panig ng mahabang lamesa, si Baltazar ay tila isang basang sisiw na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang physiological response sa matinding kahihiyan ay hindi na maikakaila. Ang kanyang panga ay naninigas at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa mga taong dati ay tinitingala siya. Madam Wally, with all due respect, ang pamilyang Montemayor ay may utang na aabot sa 500 milyong piso. Wika ng pangunahing creditor, ang boses ay puno ng formal na talim. Dahil sa bagyong ito, ang collateral value ng hacienda ay bumagsak. We need a liquid settlement or we take everything, including the remaining lands. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wally. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng lamesa ang isang mabigat na baretang ginto na may tatak ng pamilyang Araneta at ang orihinal na titulo mula sa chapel vault. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Hindi niyo kailangang kunin ang lupa, malumanay na wika ni Wally sa wikang Tagalog. Ang bawat salita ay may timbang ng 10 taong pagtitiis. Dahil ang utang ni na Baltazar at Corazon ay binayaran ko na sa pamamagitan ng aking kumpanya sa Singapore. Ngunit narito ang twist. Ang Hacienda Santa Esperanza ay hindi na pag-aari ng mga Montemayor.
Ito ay opisyal ng nakapailalim sa Santa Esperanza Workers Cooperative na pinamumunuan ko. Naramdaman ni Baltazar ang biglang pagbihit ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Wally ay parang isang marahas na pagbawi sa huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napatingin siya kay Corazon na kapapasok lang sa silid, bit-bit ng 2 pulis. Ang babaeng nangako sa kanya ng bagong buhay ay nakayuko. Ang kanyang marangyang damit ay punong-puno ng putik mula sa pagtatangkang tumakas sa riles ng tren. You used the Workers' Welfare Fund as collateral for your personal investments with Corazon, Baltazar. Mading sabi ni Wally habang inilaladlad ang mga resibo ng bawat ilegal na transaksyon. Inisit nyo na dahil tahimik ako, wala akong alam. Ngunit ang bawat pirma nyo ay itinala ng lupaing ito. Pinatay ni Teodoro ang tatay mo, Wally. At ako ang naglinis ng bawat mansa ng dugo sa sahig ng chapel na ito, 10 taon na ang nakalipas. Ang boses ni Doña Purificación ay tila isang marahang bulong ng kamatayan na bumasag sa huling pader ng katinuan ni Wilhelmina. Sa loob ng library, ang hangin ay biglang naging kasing pait ng lason. Naramdaman ni Wally ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang kislap ng ginto sa ibabaw ng lamesa ay tila naging mga matatalim na balisong na sumusugat sa kanyang paningin. Ang kanyang mga daliri na dati ay matatag na nakakapit sa mga dokumento ay dahan-dahang nawala ng lakas hanggang sa ang mga papel ay dusa-dusa na nalaglag sa basang sahig. "Walang hiya kayo," pabulong na wika ni Wally. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng put na tila ba ang buong karagatan ng Samer ay nag-aapoy sa loob ng kanyang dibdib. "Pinagsilbihan ko ang pamilyang ito. Minahal ko ang anak nyo. Pero pinatay nyo ang kaisa-isang taong nagbigay sa akin ng pangalan?" Humalahak si Doña Esmeralda, isang tunog na mas masakit pa sa hagupit ng bagyo. "Ngayon alam mo na, Wally. Ang pamilyang Montemayor ay isang malaking sementeryo na mga sikreto. At si Purificación? Siya ang reyna ng mga mapagpanggap." Sa gitna ng tensyon, pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng pagkakalansing ng mga posas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na tila naghuhudyat ng huling paghuhukom. Marahas na kinaladkad ng mga pulis si Corazon. Ang babaeng dati ay puno ng yabang. Ngayon ay humahagulgol habang ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa putika ng library. Baltazar! Hon! Tulungan mo ako! Hiyaw ni Corazon. Muit nanatiling nakatayo si Baltazar sa isang sulok, tila isang rebultong yari sa asin. Dahan-dahang lumapit si Wally kay Baltazar. Inilabas niya ang kanyang marriage contract mula sa selyadong envelope, ang papel na 10 taon niyang itinuring na sagrado. Tinitigan niya ang asawa ng diretso sa mga matang wala ng bakas ng pagmamahal, tanging ang lamig na lamang ng katarungan. Ito ang kanyang golden moment. Gamit ang kanyang 2 kamay, marahas niyang pinunit ang dokumento sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng makapal na papel ay tila tunog ng pagkalas ng bawat kadenang gumagapos sa kanyang kaluluwa sa loob ng 1 dekada. Inihagis niya ang mga pira-pirasong papel sa mukha ni Baltazar. "Mula sa segundong ito, Baltazar Montemayor, hindi na kita asawa. Wala ka ng asawa. Wala ka ng ina na may dangal. At wala ka ng lupang matatapakan," madiing wika ni Wally. "Ang bawat butil ng tubo sa Santa Esperanza ay isinisigaw ang pangalan ng aking ama. At ikaw? Ikaw ay magiging isang anino na lamang ng iyong sariling kasakiman." Naramdaman ni Baltazar ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang humawak sa laylayan ng damit ni Wally. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit ang bawat titik ng salitang patawad ay tila naging bubog na sumusugat sa kanyang dila. Pinanood niya ang dahan-dahang paglayo ng asawa, kasunod ng mga pulis na nagsisimula ng arestuhin pati si Esmeralda dahil sa sabwatan sa bank fraud.
Sa labas, ang ulan ay dahan-dahan ng tumitila. Ngunit ang bawat patak na tumatama sa gumuhong mansyon ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang lupang ito ay hindi na kailanman tatawaging Hacienda Santa Esperanza ng mga Montemayor. Mula ngayon, ito na ang kooperatiba ng mga anak ng lupa. Isang tahanan kung saan ang bawat butil ng tubo ay pag-aari ng mga taong nagdilig nito ng kanilang sariling pawis. Ang boses ni Wilhelmina ay matatag, umaalingaw sa gitna ng malawak na kaindong kung saan ang mga trabahador ay dahan-dahang nagtitipon. Wala na ang marang, yang barong na punong-puno ng putik. Suot niya ngayon ang isang simpleng puting blusa. Ngunit ang kanyang tindig ay mas makapangyarihan pa sa sinumang reyna. Sa kanyang harap, nakalatag ang isang mahabang lamesang kawayan kung saan nakapatong ang mga dokumentong magpapabago sa kapalaran ng Santa Esperanza. Dahan-dahang lumapit si Tatay Gardo. Ang kanyang mga kamay na magaspang at ukit ng maraming dekada ng paggawa ay nanginginig habang iniaabot ni Wally ang pluma. Sa paligid nila, ang hangin ay amoy sariwang lupa at bagong sibol na pag-asa. Wala na ang amoy ng usok at pagkabulok ng mansyong gumuho sa bagyo. Madam Wally, hindi kami makapaniwala. Ang lupang ito, ibinibigay niyo na talaga sa amin? Pabulong na tanong ni Tatay Gardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya at pasasalamat. Ngumiti si Wally, isang tapat na ngiti na ngayon lang muling nasilayan sa kanyang mga labi. Hindi ko ito ibinibigay, Tatay Gardo. Ibinabalik ko lang ang sadyang sa inyo naman talaga mula pa noong una. Pinirmahan ko na ang transfer of titles. Ang puhunang ginto mula sa aking pamilya ay gagamitin natin pambili ng mga bagong makinarya at solar system para sa inyong lahat. Wala nang magugutom dito. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan dahan-dahan niyang hinawakan ang magaspang na kamay ni Tatay Gardo upang gabayan ito sa pagpirma. Ang friction ng pluma sa papel ay tila isang musikang nagpapahayag ng katapusan ng pang-aalipin. Naramdaman ni Wally ang isang malalim na paghilom sa kanyang puso. Ang katarungan para sa kanyang ama ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi sa pagpapatuloy ng kanyang huling adikain. Sa kabilang panig ng hacienda, pinagmamasdan ni Wally ang pagalis ng mga huling truck ng pulis. Isinakay na si Doña Esmeralda, nakaposas at wala ng bakas ng karangyaan sa mukha. Ang bawat pangarap nitong sakupin ng lupain ay tuluyan ng naging abo. Tinitigan ni Wally ang relos ni Baltazar na nasa loob ng isang ebidensya. Ang hapdi ay naroon pa rin. Ngunit ang bigat ay dahan-dahan nang naglalaho. Madam, tapos na ang loading ng mga relief goods para sa kabilang bayan. Ulat ni Pina, na ngayon ay kaisa-isa na niyang katuwang sa pag-aayos ng kooperatiba. Tumango si Wally at tumingin sa abot tanaw. Ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay asul. Tanda na ang bagyo ay tuluyan ng lumisan. Napagtanto niya na ang Santa Esperanza ay hindi ang pinakamasakit na huling hiling ng isang talunan ay ang makitang masunog ang huling tulay ng kapayapaan na sadyang pilit nating itinatayo sa gitna ng mga guho. Nanginginig ang mga daliri ni Wilhelmina habang hawak ang liham mula sa kulungan. Ang bawat titik na isinulat ni Baltazar ay tila mga uod na pilit kumakawala sa papel. Nagnanais na muling lasunin ang kanyang isipan. Tumingin si Wally sa kanyang tabi. Naroon si Tatay Gardo, abala sa pag-aayos ng mga sako ng binhi. Ang mukha ay ukit ng katapatan at pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa kabilang banda naman ay si Pina, na ngayon ay tahimik na nagluluto ng hapunan. Naramdaman ni Wally ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mist of distrust ay muling nagtangkang bumalot sa kanyang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang asawang daling mapaikot ng matatamis na salita. Dahan-dahan niyang kinuha ang lighter sa kanyang bulsa. Sa harap ng aandap-andap na apoy,
Pinanood ni Wally kung paano nilamon ng ningas ang huling tangka ni Baltazar na sirain ang kanyang bagong simula. Ang abo ng liham ay tinangay ng hangin, tila padumi na sadyang itinatapon palayo sa malinis na lupain. Lumipas ang mga buwan at sumapit ang araw ng unang anihan sa ilalim ng kooperatiba. Ang Hacienda Santa Esperanza ay hindi na amoy pait at dusa. Ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng bagong tabas na tubo at ang tamis ng molasses na dahan-dahang niluluto sa mga bagong makinarya. Ang tunog ng mga karit na sabay-sabay na humahati sa mga katawan ng tubo ay tila isang musikang nagdiriwang sa kalayaan ng mga sakada. Nakatayo si Wally sa gitna ng malawak na kandong. Wala na ang kanyang mga mamahaling iyas, tanging ang locket ng kanyang ina ang nakasabit sa kanyang leeg. Suot niya ang isang malapad na sombrero at ang kanyang mga braso ay bahagyang sunog na sa sikat ng araw. Ito ang kanyang golden moment. Agsandali kung saan dahan-dahan siyang yumuko at humawak sa isang punla. Naramdaman niya ang tibok ng lupa sa kanyang mga palad. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang nakakamit sa loob ng korte, kundi sa bawat butil ng asukal na magbibigay ng pagkain sa mesa ng libo-libong pamilya. Madam Wally, tignan niyo po! Ang dami nating ani ngayong taon! Masayang hiyaw ni Lito habang tumatakbo patungo sa kanya, bitbit ang isang bungkos ng bulaklak ng tubo. Ngumiti si Wally. Isang tunay at payapang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sabi ko sa iyo, Lito, kapag minahal mo ang lupa, hinding-hindi ka nito pababayaan. Sa di kalayuan, nakita niya si Severino. Ang asawang dati ay pader ng kanyang buhay. Nayon ay isa na lamang anino na naglalakad palayo sa ilalim ng dapit hapon. Hindi na niya ito tinawag. Hindi na niya ito hinabol. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Minsan, ito ay ang pagpapaubaya sa bawat isa na mahanap ang sariling landas sa labas ng kasinungalingan. Tumingala si Wally sa langit na ngayon ay nababalot ng kulay kahel at lila. Ang Santa Esperanza ay muli nang naging tahanan. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang araneta na banyaga sa sariling bayan. Siya na ang ina ng hacienda. Ang tagapagtanggol ng lupa at ng kinabukasan ng kanyang mga anak. Amang pangalan ng lupa. Ito ay ang katatagan ng kanyang sariling kaluluwa. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang banay at naagos ng tubig na dahan-dahang tinangay ang bawat bakas ng pait at alikabok mula sa madilim na nakaraan. Ang Hacienda Santa Esperanza ay hindi na lamang isang lupain ng mga puno ng tubo at naglalakihang mga utang. Ito ay naging isang buhay na monumento ng paghilom at katatagan sa ilalim ng pangalang kooperatiba ng mga anak ng lupa. Wala na ang nakabibinging hiyaw ng bagyo at wala na ang mga mapanirang bulong sa loob ng mansyong gumuhona. Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng malawak na kandong, pinagmamasda ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang hapdi ng bawat patak ng ulan na dati ay tila sumusumpa sa kanyang pagkatao. Ang kanyang suot na simpleng blusang puti ay bahagyang hinahampas ng mahinahong hangin at sa kanyang leeg ay nananatiling nakasabit ang locket ng kanyang ina. Kaisa-isang hiyas na pinili niyang itira. Sa malayo, naririnig niya ang masiglang tawanan ng mga bata sa bagong paaralan na ipinatayo ng kooperatiba. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa semento ay tila isang musikang nagdiriwang sa kanilang bagong nahanap na danggal. Lumapit sa kanya si Tatay Gardo, dahan-dahang naglalakad habang inaalalayan ng isang matatag na tungkod. Madam Wally, handa na po ang lahat para sa anibersaryo ng unang anihan bukas, wika ni Tatay Gardo ng may tapat na ngiti. Ang mga pamilya ng mga sakada ay sabik na makita ka sa entablado. Ngumiti si Wally at hinaplos ang balikat ng matanda. Salamat, Tatay Gardo. Ngunit ang totoo, kayo ang dapat na nasa entablado.
Kayo ang tunay na nagligtas sa Santa Esperanza. Nahanap na ni Wilhelmina ang tunay na kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon ng maling pagtitiis. At bagaman hindi niya kailanman malilimutan ang lamig ng ulan noong gabing siya ay itinapon, hindi na yon ang nagdidikta ng kanyang bukas. Si Purificacion at Esmeralda ay nananatiling mga anino na lamang sa loob ng piitan. Binabayaran ang bawat sentimong ninakaw nila sa pawis ng iba. Si Baltazar naman ay tuluyan ng lumisan, isang lalaking nalunod sa sariling kahinaan na ngayon ay wala ng puwang sa lupang ito. Kinuha ni Wally ang bagong susi mula sa kanyang bulsa. Ang susing galing sa kanyang ama para sa misyon sa Maynila. Tinitigan niya ito ng matagal bago muling ibinalik sa loob ng locket. Alam niyang may isa pang pintong dapat buksan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay puno na ng katiyakan. Tumingkala siya sa langit, kung saan nagsisimulang kumutitap ang unang bituin. Ang ulan ay malayo na, at ang gabi ay hindi na nakatatakot. Ang pangako ng lupa ay natupad na. Isang pangako ng kalayaan, danggal at walang hanggang pag-asa na mananatiling nagnaningning sa puso ng bawat manggagawang natutong lumaban. Ang Santa Esperanza ay muli nang naging tahanan, hindi para sa mga sakim, kundi para sa mga marangal.